Magandang araw muli sa inyong lahat. Nandito naman ako mag-unbox ng hindi ko alam kung ilan ang i-unbox ko pero marami. Kasi ang dumating sa akin hindi bababa ng 15 online orders na dumating. Ang uunahin natin muna ay subukan natin ito. Ito muna. Tingnan lang natin yan. Protocol, alcohol, tapos yung ating pamputol. Ito po yung pamputol natin. Dito natin bubutasin sa puwet. Buti na lang huminto yung ulan ng konti. Grabe, dahil sa bagyo. Ano ito? Aha! Jewfish multifunctional glue. High strength welding oily glue. Ibig sabihin oily siya, parang mamantika. Welding, parang welding pag pinadikit. Ang tawag kasi dito, hindi ko masyadong makita, sobrang ng maliit oh. Ayan o yung mga sample sa kuwan. Andiyan yung mga sample. Ang tawag kasi dito ay welding super glue for quick repairs. Alam mo yung kuwan ito? Yung description nito? Lagyan ko lang ng alcohol ito. Yung description ay yung product highlight niya, instant bonding, talagang dikit, cures within 8 to 10 seconds for quick and effective repairs. Tapos impact resistant, matibay siya kahit pag naipadikit na, hindi siya basta-basta matatanggal. Unique formula penetrates micro cracks for lasting adhesion. Talagang didikit siya ng husto. Lasting. Ibig sabihin, talagang matagalan. Pangatlo niya, yung flexible and tough. Yung tibay niya. Maintains original item appearance without hardening or becoming brittle. Kung ano ang pinadikit mo, ganon din ang what you see is what you get eh. Yan ang ibig sabihin no. Skin safe. Ibig sabihin kahit ito malagay dito sa balat mo. Safe to use on fingers. Ito, gagamitan mo lang ng kamay pag nagpadikit ka. Safe to use on fingers during application without harm. So, madali lang siya matanggal. Pero, ewan ko lang ha, pero kung ako, gagamit lang ako ng stick para makasigurado na hindi didikit. Versatile application, suitable for bonding, rubber, ceramics, glass, metal, wood, leather, etc. Mayroon akong paggagamitan nito kasi mayroong nabasag doon sa ref ko, yung dito sa may kisper sa nilalagyan mga vegetables, kuan yung pinaka glass doon. Napatungan ko kasi ng mainit na Pyrex, nag-crack, nabasag, nahati.
Ito ang gagamitin ko. Ito, meron itong instruction. How to use, paano ito gamitin? Ito, para malaman nyo. Open the lid. Meron kasi yan dyan eh. Hindi ko lang ito muna bubuksan kasi baka yung hangin niya. Yung pinakadulo, parang takip na ginaganyan. Yung dulo. Kasi yung itsura niya, tingnan mo. Yan o. Yung itsura niya, ganyan o. Iyan yung dulo dyan, yung dulo, lid. Remove the cap to access the glue. Tanggalin mo yung takip. Control and application. Number 2. Avoid squeezing the side of the bottle to prevent excessive glue flow. Hindi mo siya pinipindot ang pinipindot. Kusang lalabas yan siya. Pwede mo rin pindutin, pero ang sabi niya dito, avoid. Iwasan. Prepare the surface. I-prepare mo muna, ihanda mo muna yung lalagyan mo para kasi 8 to 10 seconds lang ito o kukunto eh. Magdadry. Ensure that the bonding area is dry and clean for optimal adhesion. Ibig sabihin, kailangan linisan mo yung ipapadikit mo. Apply glue. Use a small amount on the adhesive surface. Align them and press firmly to achieve the desired thickness and strength. Okay? Yan ang una kong in-unbox. Ang pangalawa kong in-unbox, yan ang di ko pa alam kung alin dito. Kapakapain ko muna. Baka ito. Maliit lang ang pilalabas ko pag kuno. Pero sa kamay ko medyo malakas. Ito yung pangalawang i-unbox ko. Oh, tingnan mo. Kailangan ko na ipakita yung QR code niya. Fragile daw ito eh. Mababasag, fragile. Pangalawa to. Tinitingnan ko nun yung aking akala ko nandiyan yung tuko. Aha! Look at this. What do you think of this? Look at that. Look at that. Tingnan ko lang dito kung ano ba ito. Ang liliit ng mga may mga kuwan eh. Ayan o. Hindi mo mabasa kasi baliktad. Ito po ang tinatawag na quick release hexagon drill bit. Ano ang pictures nito? Kasi nilalagay mo ito sa pambutas mo eh. Quick release bit retainer. Kasi ipapasok mo ito eh. Sandali lang, bubuksan ko lang ito rito. Buksan ko lang ito. Para medyo may konting demo. Hindi ko nakuha yung aking drill bit. Ito kasi, ito yung papasok mo sa barena mo. Ito. Dalawang barena ko eh. Electric at saka yung wireless, cordless. Ano ang pictures niya? Quick release drill bit. Kasi ginaganon lang oh. Pag ginanon mo, lalabas na yung tatalon na yung ilalagay mo dito. The screen has a one-hand quick release locking mechanism. Isang hatak lang ng tatalon na. For quick replacement. Para madali kang magpalit. Quick release design can quickly install, lock,
unlock the bit. Great improve work efficiency. Tsaka medyo mabilis ang gawa mo kasi pag tech, palit mo kagad pack, palit ka agad eh. High strength, high hardness, torque, durable. Yun ang pinaka. Isa lang ang binili ko. Kasi may nakita ako sa Shopee na may peke daw na ganito. Okay. Tapos, hex shank is suitable for electric drill, chuck, percussion drill, electric drill and hand drill. It is used to convert and expand tools such as screwdriver heads, drills, butts heads, and sleeves. Kasi yung screwdriver mo, yung maliit na ganon, pwede may pasok dito. Ganon. Ibabalik ko lang. Ito yung pangalawa kong in-unbox. Di ko lang kung ilan ang ma-unbox ko ngayon. Pero mayroon akong importanteng i-unbox ngayon. Na kailangan kong i-unbox ko talaga siya. Bahala na kung anong to. The next one is ito hindi ko alam kung saan ba ito rito. Ay nako. So di bale na. Ito lang, ito ang aking makukuha niyan. Dali lang ha. Alcohol lang ako. Alcohol lang ako. Ito kasi wala siyang nakalagay pero never mind. Okay. Konting-konti lang alcohol, maubos yung alcohol ko. Pangilan na ba ito? Pangatlo. Yung aso ko umiikot-ikot. Mamaya pag nag-ingay ito, kasama siya sa video. Ingingay niya. Dito, naghanap ng daga. Ito hindi ko alam kung ano ito. Basta ayun na. Japan lang ito. China lang ito. HD battery IP camera. Oh. Tingnan mo. Yan ang QR niya. QR. May pictures kasi ito. Hindi ko lang alam anong pictures nito. Ang tawag kasi dito 1080 camera hidden super mini CCTV wireless 140 degree wide angle wifi. Kasi pwede siyang idikit sa wifi. Pwede siyang idikit sa wifi. Titingnan ko lang kung ano nandun sa loob. Anong itsura nito? Kasi ang pictures niya, tingnan muna natin yung pictures ha, bago ko tingnan sa loob. Ang pictures niya, yung size niya 3.8 by 3 by 3. Color niya black. Tingnan ko kung black ito. Color niya black. Tapos TF card niya support 8GB to 128GB yung TF, yung pag nagre-record ka na. Kaya niyang maximum niya ay 128GB ang mare-record niya. Maliit din lang yan, yung 128GB. 3 araw lang na recording yan. Lens niya wide angle. Tapos power supply niya, power bank lang siya. Wala siyang battery sa loob. Pero mas maganda yung ganun. Mas matagal siguro masira kasi yung nasisira naman sa mga CCTV yung battery, yung charger. Pag nagcha-charge ka na nagcha-charge ng battery mo, yun ang nasisira, yung charger niya na nasa loob.
Tapos operating system niya Android, iOS. Android siya. Function niya motion detection, remote viewing. Oh, kaya niyang tingnan yung malayo. Alarm recording. Aha, nag-a-alarm din siya. At saka nagre-recording. Loop recording sa pinaka-loob ng bakuran nyo. Multi-user viewing. Okay. Product design niya, yung app niya HomeEye. Talagay kung magda-download ka ng app. Tapos yung color niya black, size 30mm by 38mm. TF card niya support GB 128 to GB. Oh, okay, yun na yun. Kanina yun. Power supply mode niya, power bank or household supply. Ah, pwede pala sa kuryente. Kuryente gagamitin mo. Nako, ando na yung aso ko. May hinahanap. Kasama na sa video. Tapos yung kanyang package list nandito, 1 camera, 1 charging cable. Itong charging cable, kung ito yung parang sasaksakan mo lang papuntang power bank. Hindi naman talaga charging siya. 1 product manual. May manual pala ito. Ito. May manual. Ayan. Meron ito. Eh, ayan o. Nakikita nyo yan. Ewan ko makikita nyo. TF. Lalagyan ng TF card. Ito ay hindi ko masyado pang makita kung ano ang operation nito. Aha! Ayun! Ayan o. Ito, dito may lalagay. Sasabit mo siguro ito. Pwede dito. Ganyanin mo siya ng dito. Ayan, sasabit mo siya ng ganun. And dito yung lens niya eh. Kung ito isabit. Ito yung gamit niya. Tapos ito. Yung sinasabing 1 camera, 1 charging cable. Eh, itong charging cable kasi, ito yung isasaksak mo sa power bank eh. Yan eh. Kaya kailangan ng power bank mo gagamitin ito malaki. Yung manual yan nandito. Pero tsaka ko na ito babasahin. As usual. Mga babasahin. Malalaman ko ito dito kung mayroon bang yung siyang app. Kasi sabi wala daw apps. Pangatlo to. Yan, babalik ko lang. Talagang gustong magbida to eh. O, tingnan mo yung aking security. Hindi talagang kukuan yan. Ayun, nagkuha ng NDRRMC. Nag-notice. Ngayon, ang susunod kong i-unbox ay mayroon akong code ko kasi. Ito na siguro. Ito. Ito ang sunod ko i-unbox. Pang-ilan na ito? Pangatlo, pang-apat. Pang-apat po. Ay, pakita lang muna natin yan, no? SPX. Bilib ako dito sa SPX. Yung isang courier nila, mabait. Basta. Binibigyan ko siya palagi ng 5 star. Parang alam ko na ito eh. Tingnan ko nga kung nandito. Kevin yung seller. Water dispenser faucet set. Water dispenser faucet set.
tabletop water dispenser faucet replacement. Para ito sa aking yung nasira na yung kanya eh. Yung nilalagyan ko ng tubig, yung pang-inumin ba na water dispenser. Hindi ko alam kung kaya kong magpalit niya. Yan o. Hala. Hindi ko kakayanin. Ewan ko. Para kaya saan ito? Hindi ko. Ito kasi alam ko ito eh. Ginaganyan mo yan eh. Ito. Ginaganyan mo. Paglalagay ka ito, di tubig man to. Pag ginanyan mo, lalabas yung tubig. Pag ginan nyo, steady yung tubig. Ginanyan mo, hindi. Ang kailangan natin ito, alam ko na. Sandali. Yan ang di ko alam ito. Pag-aaralan ko kung ano ang gamit ito. Ito kasi, yung kanyang width niya, is wala naman siyang width masyadong pinapakita, pero kuwan siya eh. Basta something, ito talaga ang nag-unbox lang naman ako eh. Ito alam ko magpasok nito doon, pero kailangan mo dito ng seal eh. Pero baka mamaya ganito ang kuwan nito. Hindi rin. Hindi ito para dyan. Pag kukunin ko yan, tatanong ako sa medyo may alam nito. Kailangan ko lang itong ibalik. Hindi. Lagyan ko lang siya ng alcohol lang ko lang. Alcohol. Hindi ko na ibabalik dun sa pinaglagyan niya. Kasi baka may germs yung pinaglagyan. Malalaman ko yan. Walang masyadong detalye kasi replacement lang to eh. Pero ang susunod kong i-unbox ay ito. Tingnan nyo. Tingnan ko ito anong nakalagay ba dito. Tapat ng Shell Gas Station, Max Winner, Cavite, South Luzon. Ayun ako, area. Akin yun. Ayan, basta yan ang importante dyan. Yung pero mayroon akong kung ito kung ano ito. May view na ako. Malalaman ko ito kung wala namang masyadong kwento eh. Ay saan tayo nito mag-uumpisa magbutas? Baka dito. Well packed. Ito yung sinasabing well packed. Talagang in-impact talaga nila. In-impact. Impactus. Tatapon ko na nito. Marami akong basura. Ito po ay electrical accessories ito. Handahanin ko lang kasi hindi ito pwedeng mabagsak. Aha, mayroon pa siyang box na kuwan.
Ayan dito. Dito na natin. Pangilan na ba ito? Tandaan mo siya. Kasi dangerously. Bumili pa ako ng isa pero hindi ko iba kasi ito plug-in type ito yung sinasabing plug-in type. Ito po ay Coten molded case circuit breaker. Two-year warranty. Tiba ito. Beware. 20 amperes. Both amperes rating markings are in tattoo. Serial number and logo by laser. Original. 20 amperes molded case circuit breaker. Hala. Bakit case? Yan ang di ko alam. Kakahon lang ito. Kakaalaman ito. Electrician ang makakalam. Kasi kwento siya Ito ay walang masyadong description. Yan Alam mo namin circuit breaker. Ayan circuit breaker. Ang mahal nito dun sa Acer. Dito sa may SM. Ito siya ay 20 amperes. Ganyan ang paglagay niyan. Pero hindi ako electrician. Pero dito yung kikita mo yan diyan papasok yung mga live wire. Yung negative at yung positive, yung dalawang live. Anyway, walang masyadong explanation dito. Kasi to electrical Tapos gusto ko nang i-unbox itong isa. Sandali lamang. Meron akong nilaktawan kasi andun na kukunin ko. Ayaw kong magputol kasi baka nakuhan. Ito yung susunod. Saan na yun? Parang ito na yun. Ito rin ang inaantay ko. Kasi hindi ako bumibili ng posporo Kaya kailangan ko na yan box. Tingnan niya. Tingnan lang natin ito kung ano ito. Mahirap akong magkuhan. Ayaw kong maging propeta. Nako. Propeta. Doble pala yung kanyang kuhan. Pangilan na ba itong in-unbox ko? 1, 2 3, 4, 5 5 na 1, 2 3, 4, 5 5 na Pang-anim to. Tingnan ko yung toko kung nandyan. Pang-anim. Ito po ang tinatawag na walang ang pangalan dito Ay, ang tawag pala rito electric arc BBQ lighter.
1 piece. MSDS. Tapos, working principle, this product uses a lithium ion rechargeable battery. Booster assemble can be raised the low voltage of 3.7 volts to the half semi-high voltage of 7 kV with a frequency of around 15 kilohertz, which can generate high frequency and high voltage, shock the air to form and wear with high temperature and light cigarettes, candles, dry leaves, and other combustible material quickly. Ito, kung kasi ito eh. Ito siya. Description niya, product name niya, rechargeable lighter. Kaya meron niya. Yan. Rechargeable lighter. Tapos, yung kanyang product name, rechargeable lighter, product size about 26 cm by 1.5 cm. Material, zinc alloy plus aluminum alloy. Weight, 50 grams, magano lang. Battery capacity, 200 milliamperes. 360 degrees free rotation. Seamless steel hose. Soft and durable. Widely used, safe, hygienic, non-toxic, and tasteless, and good helper for your life. Comfortable hand-feel design. Fits hand movement, comfortable, and non-slip. Hindi madudulas. Wind resistant design adapts to different harsh environment. Ibig sabihin, kahit mahangin, hindi siya mamamatay. Continuous yung light niya. Kasi parang visual electricity storage design. Tapos, USB convenient charging. Can be connected to computer, power bank, car, and so on. Suitable for household gas, mosquito coil, incense, candle, outdoor charcoal, barbecue, etc. Ito ay pang ilang ko na ito. Isasabit ko lang ito. Sasabit ko lang ito dyan sa hapon. Ito lang. Hindi man yan mababasa kasi silbi. Silbi takis. Yan. Tapos, yung sunod kong i-unbox, ito na. Baka magkaipit-ipit. Para makasigurado na ako na ma-unbox ko na ito. Pang ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ito. Pang 7 na ito. Pang 7. Ito ay pang 7 ko. Itong kailangan ko i-unbox. Medyo matagal na ata ito. Isang linggo na ba? Ito lang. Handle with care talaga, oh. Pragil. Pragil daw to eh. Sus, pragil. Aray, pragil. 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 Fragile. Ito ang importante na ma-unbox ko. Yung iba, marami pa kasi ito eh. Hindi bababa ng 15. Meron na. Ito. Alam ko na ito. Nakabili na ako nito ng isa. Bumili lang ako kasi parang maganda siya. At hindi nakakatakot bitbitin pag nandun sa Manila ka.
Walang interesadong kumon sa'yo dito. Kaya mumuruhin lang ito. 288 lang to eh. Oo. 288 lang po ito. Akala mo eh hindi ito nakakatakot. Yung 288 mo hindi nakakatakot bitawan. Bumili na ako nito eh. Meron ako nitong pagbibigyan. Oo. Ibibigay ko ito kay EF. Bibigay ko sa kanya. Yes. This is for EF. Binili ko ito. Meron ako isa dun. Tingnan mo yung aking doggies retire. Yan o. Oh, yan o. Siya yung fans ko. Parang gustong kumuan. Gustong mag-artista to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pampito. Pampito ito. Pampito. Asan yung isa kong sinulat? Ano ba ito? Kailangan ko ito subukan kaagad. Delikado. Yan po yan. Alam ko na to. Cellphone kasi ito. Ibigay ko kay EF. Meron ako nito. This is my second time. Ayan o. Yung mga unang sinaunang cellphone. 288 lang ito. Mura lang ito. Punta ka sa Manila. Pag ganun-ganun ka, hello, yes, yeah. Okay to. Isinatsin, oh, sa'yo na. Sa'yo na yan. 288 yan. Abuloy ko na sa'yo yan. Kung ang maganda nito, may brand siya. Keystone 2. Yan ang di ko alam. Keystone 2 ang lagay eh. Keystone 2. Baka ibang ko nito. Keystone 2 nga. Tonta. Maganda siya eh. Branded din siya. Samsung. Anong nandito sa likod? Mga PUK yan. Mga PUK. Alam ko na yan. PUK. Kikita ko sa iyo kung paano ito operate kasi meron ako nitong kon. Madali lang naman. Anong mga laman dito? Hindi. Galing dito sa may butas. Anong mga laman dito? Siyempre, battery. Charger. Yun. Charger. Hindi ko na lang kukuhan. Mamaya na kasi ilalagyan ko pa ng SIM ito eh. Siyempre ilalagyan ko pa ng SIM. Tinignan ko lang sa loob kung ano ang kung parehas ba yung laman. Baka mamaya may kulang eh. Ilalagyan ko nito ng SIM pag nakabili ako ng SIM. Ito yung pang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apat dito plus 2, 6. Ito 7. Dadalhin ko ito sa taas. Bibigay ko kay EF to eh. Siya para sa kanya to. Para hindi siya matakot magbitbit ng hindi siya matakot magbitbit ng
gamit sa Manila, kung nandun sa Manila, yung pito ito eh. Isa na lang ang aking i-unbox. Yung iba ko naman pito eh. Pito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-walo. Pwede ko putulin ito mamaya. O mamaya, pwede naman ako mag-unbox pa ulit. Pahinga lang ako, parang pagod ako eh. Ito, medyo iba ito. Tingnan mo. Saan ba natin ito bubuksan? Mamaya na ako mag-alcohol. Maubos yung alcohol ko sa ka-alcohol nito. Dito. Kahit yan, walang problema. Tatapon ko rin naman to. Ito po ang tinatawag na bitaw. Ito. Medyo ito talaga makita sa mga matatas na puno. Pero kailangan ko ng kahoy nito. Kasi wala akong kahoy. Kailangan ng kahoy. Yan ang gusto ko malaman sa makakakuha ng ground fruit. Pag nakapunta ako sa farm ko, doon sa aking farm, papakuha ako doon, makapakuha ng unong round pool. Yung uno. Bakit ganun? Bakit ayaw nyo? Dinadahan-dahan ko lang yan. Alam mo kung bakit matalim to? Matalim po ito. Iba ito. Tingnan niyo yung itsura niya. At saka tingnan mo siya, oh. Parang may oil siya. Oh. Kikita mo yung... Ito ang tinatawag na high altitude pruning shears, tree trimmer branches, cutter, garden pruning scissor, fruit pit tool, pulley shear. Alam mo kung bakit ito yung nakakaiba nito? Pang-walo to ha, pang-walo. Matalim ito eh. Tingnan nyo yan. Ito ibabalik ko lang ito kasi nandito yung oil niya. Dito yung oil niya. Makikita niya yung scissor niya. Kikita mo ito. Yan o. Hahatakin mo ito siya. Nakikita mo itong pulley. Ilalagay mo ngayon ito. Itong tali dito sa pulley. Yan ang kanyan. Yan. Kailangan nasa pulley yan. Yan. Paganon mo yan, pulley. Nasa baba ka nito, nasa baba. Ikaw ay nasa baba. Pero pwede kang kumuha ng mas matibay-tibay nito. Kasi pag igananon mo ito, nakikita mo yan, oh. Pag ganon mo, halimbawa, mayroon ka ng puputulin. Tingnan mo, ha. Tingnan mo yan, ha. Demonstration yan, eh. Nasa baba ka. Mahabang tali mo, eh. Ito, mahaba ito. Hahatakin mo lang ng ganon, pang putol siya, oh, matalim eh. Putol, no? Yan ang ano yun? Ganon, putol eh. Ito yun. Pero, kailangan mo siya ng round pole.
Mahaba kasi para dun sa taas, pinakamataas, kaya niyang abutin, kaya niyang putulin. Yan. Kaya nga ako bumili nito eh. Hindi ko alam kung magkano ito, basta oil. Hindi ko lang alam kung magkano, pero subukan kong makita ko ba kung magkano. Kung magkano ba yan. Ayun na, may tumutunog. Titingnan ko lang dito kung magkano siya. Magkano ba yan? Ayan o, high altitude pruning shear. Tingnan ko kung magkano ang bili ko niyan. Ang mura lang. 74 pesos. Tingnan mo. Mura lang. Ano kaya kung meron pa ba akong i-unbox? Tama na muna. Kasi yung kamay ko, nagugutom na ako eh. Hanggang dito na lang. 8 ang in-unbox ko ngayon. Wala bang tuko ko dyan? 8 ang in-unbox ko ngayon. Galing sa Shopee. Sana nagustuhan nyo yung in-unbox ko ngayon. Bukas mag-unbox ulit ako kaya mayroon pa akong natitirang 7. Kasi 8 ito, 15, may 7 pa ako. Pero yung 7 na yan, pwede madagdagan bukas kung may dumating. Okay? Sige po. Maraming salamat sa inyong panonood muli sa akin. Sana nagustuhan mo yung mga in-unbox ko ngayon. Medyo okay naman yung in-unbox ko. Hanggang sa susunod po na unboxing. See you soon. Bye-bye.